Rambong? Si Lenny o si Sara? Kasi ako wala akong maalala na may kaso. Si Lenny. Ang naaalala ko dito, yung utos sa atin nung araw, nung si dating Pangulong Duterte, na wala tayong gagawin. Kung hindi sirain, wasakin, ipahiya. Si Lenny Robredo. Yan. Mga kababayan, panoorin natin itong revelasyon ni dating DDS na vlogger na si Nino Barsaga. Alam naman natin na isa itong solid supporter o vlogger ni Duterte noong panahon ni Duterte. Panoorin kung ano pa yung mga anomalya at ano yung mga manipulation na ginagawa at utos mismo ni Duterte at kung paano siraan si Lenny Robredo na kanyang vice presidente noon sa kanyang administrasyon. Biruin nyo, no? May pangulong gustong siraan ang kanyang vice. Ngayon po sa administrasyon ni Marcos, ni Bongbong Marcos, ay sinisiraan naman ni Sara si Bongbong Marcos. Panoorin natin ito muna kung paano manipulahin ni Duterte noon yung panahon nila. Itong revelasyon ni Nino Barsaga na DDS, dating DDS po. Yung utos sa atin nung araw, nung si dating Pangulong Duterte, na wala tayong gagawin. Kung hindi sirain, wasakin, ipahiya. Si Lenny Robredo. Yan ang naaalala ko. Yan ang utos ninyo ng mga boss natin dati nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hapon, may napanood akong video na kung saan itong puki ng ilang araw-araw na si Banat Bay na tarantado at luslos ang bayag na supot na kulang sa tsupa, itong putang inang panot na baklang ito na hindi niya magawa na bakla, tinitira niya si dating Vice President Lenny Robredo at ngayon ay mayor ng Naga City. Alam mo, Banat Bay, minsan wala ka sa hulog yung mga sinasabi mo. Ang feeling mo sa sarili mo, napakatalino mong putang ina mo ka. Di ba? Ang sabi mo, mukhang pera si Lenny. Di ba? Baliktarin natin ang mundo. Paikutin natin ang buhay. Sino ba nagkaroon ng kaso ng tangdarambong na Vice President? Ikumpara natin itong dalawang to. Lenny Robredo at Sara Duterte. Sino mayroong kaso ng pandarambong na nakapile? Hindi ba si Sara Duterte? Si Madam Lenny, hilang kaso. Walang isinampang kaso, walang kasong katiwalian, walang kaso ng pandarambong. Ngayon, ihahambing mo si dating Vice President Lenny Robredo kay Sara Duterte na hindi pa tapos ang term ni Sara, nabulgar na ang kanyang confidential fund. Look at yourself. Banat Bay, putang ina mo ka. Alam mo, sa larangan ng politika na paghahalata, yung ibang mga political vlogger na nagpapakadunong-dunungan, na nagpapakatalinuhan, pero saksakan ng pagkabobo. Alam mo, Byron, pakinig ka. Sa sobrang nakakalbo ang bunbunan mo, putang ina mo ka, nagtatakip ka na ng bunbunan mo. Ito sinasabi ko sa'yo. Sinong may kaso ng pandarambong? Si Lenny o si Sara? Kasi ako wala akong maalala na may kaso. Si Lenny. Ang naaalala ko dito, yung utos sa atin nung araw, nung si dating Pangulong Duterte, na wala tayong gagawin. Kung hindi sirain, wasakin, ipahiya. Si Lenny Robredo. Yan ang naaalala ko. Yan ang utos ninyo ng mga boss natin dati nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At hindi nyo maitatanggihan nung ako'y pinapupunta ninyo sa Naga City, sa Avenue Plaza Hotel. Doon nyo ako pinatutuloy sa Avenue Plaza, na kung saan isa sa pinaka first class na hotel sa Kamsor ang Avenue Plaza. Ano ang agenda? Bakit nyo ako pinapalutang doon? Para magkuha ng tao na mag-i-interview, para wasakin at padumihin at sirain ang pangalan ni dating Vice President Lenny Robredo. Yan ang pinagagawa ninyo. Kasi na-experience ko yan. At hindi nyo maitatanggi no
nung nabubuhay pa si dating gobernador at dating congressman Luis Villafuerte, mayroon video clip na naka-live sa YouTube ako noon na nag-uusap si dating gobernador Luis Villafuerte at ang isang top opisyal ni dating Pangulong Duterte, na ang pinag-uusapan doon sa video conversation na yon about kay Lenny kung paano titibagin. Baka nakakalimot kayo. Diyan kayo eksperto para mangwasak. Naggagaya ng ginagawa ninyo kay Pangulong Marcos ngayon. Di ba, Banatbay? Huwag tayo magpakaundulol. Huwag tayo magpapanggap, Banatbay, na ikaw ay makatao, ikaw ay makabayan. Dahil bayaran ka. Utang ina mo. Ha? Bayaran ka. Ano yung maliban sa bayaran, mga patay gutom kayo. Di ba? Hut-hut dito, hut-hut sa mga follower na mga OFW. Grabe nyo mga kababayan, na biruin nyo kung gaano kasama itong si Duterte. No? Kung baka isipin natin, nagkatrabaho lang ng matino, ng maayos si Leni Robredo, tapos sisiraan mo, gusto mong babagsakin. No? Hindi pa ba siya nakontento, si Duterte, na siya na po ang naging Pangulo noon? Tapos gusto pa niyang sirain, pabagsakin si Leni Robredo para ano? Mga kababayan, ganito po ngayon ang nangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara Duterte po ay gusto maupo bilang Pangulo at gusto nilang pabagsakin. Kaya alam naman natin na todo paninira po ang ginagawa nitong Sara Duterte at ang kanyang mga alagad. No? Kasi nabibisto na po ang katarantaduhan, ang pagnanakaw ni Sara Duterte sa kaban ng bayan. Kaya todo sila paninira ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam nila na nabibisto na po silang lahat. Ang kanilang mga illegal na ginagawa, lalo na po sa droga doon sa Davao City. Unti-unti na pong lumalabas ang katotohanan na itong mga Duterte ang may masamang binabalak na plano pabagsakin at ibenta ang Pilipinas sa China. Yun naman talaga ang totoo. Pag yan nakaupo si Inday, mga kababayan ko, magdasal na lang tayong lahat. Magdasal na lang itong mga DDS at sana kayong mga DDS, wag na wag kayong magsisi kung bakit suportado ninyo ang mga Duterte. Pagdating ng panahon kung si Inday ang mananalo at kung si Inday ang maging presidente, magdasal na lang kayo mga DDS at wag na wag kayong magsisi kung bakit si Inday Sara ang pinili niyong suportahan. Pero malabong mangyari yan mga kababayan dahil ang lakas po ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo na po kayong darating na eleksyong 2028. Nako mga kababayan, takot na takot po si Sara Duterte na magsanib pwersa ang kakamping at ang mga Marcos loyalist. Kasi wala silang panama, ilang libo lang po ang mga DDS, 10,000 lang ang DDS. No? Tapos sinasabi pa nitong mga bayaran na vlogger na buong Pilipino daw. Hindi po kami kasali dyan. Hindi kami maka-Duterte. Ayaw namin sa mga Duterte. Alam mismo namin. Lalo na po, hindi po sure, hindi po 100% na lahat ng mga Bisaya po ay maka-Duterte. Lalo na po ako. Hindi po ako maka-Duterte, anti-Duterte po ako. Mga kababayan, tandaan po ninyo, lahat pong ginagawang kabulastugan ng mga Duterte ay nauungkat na po. Lumalabas na po lahat ng katotohanan kung paano po balahurain nitong mga Duterte ang bansang Pilipinas. Diyan po magaling ang mga Duterte sa pagmanipula kung ano yung katotohanan na lumalabas na ngayon. At alam po yan ng Pangulong Bongbong Marcos, kaya nga in-expose niya itong flood control. Scam na to. Nasa Duterte administration po, nag-umpisa. Pero anong ginawa ni Inday Sara? Binabaliktad nila na kesyo kay Pangulong Bongbong Marcos na umpisa.
Lahat po yan may record. At lahat po yan, tumanggap po itong mga kaalyado ni Duterte. Bakit hindi nila inimbestigahan? Kasi po, sangkot at may kickback itong Duterte administrasyon noon. Kaya ngayon, galit na galit sila kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Mga kababayan, mag-ingat po tayo.